Nagsisimula ang serye kay Kiryu Kazuma na nakakulong sa bilangguan ng FOTZA. Siya ay nahatulan para sa di umano'y pagpatay sa isang makapangyarihang boss ng Yakuza mula sa angkan ng Dojima. Araw-araw, nagsasanay ng gusto si Kazuma dahil hindi siya basta-bastang gangster. Siya ang Dragon ng Dojima, isang pangalan na nakakatakot pa rin sa mga tao sa mga lansangan. Bumalik sa 1995 sa Sunflower Orphanage, si Kazuma at ang kanyang tatlong mga kaibigan sa pagkabata ay pagod na sa pamumuhay sa kahirapan. Kaya't ang kanilang plano ay nakawan ang isang lugar ng pagsusugal ng slot machine sa Kamerujo. Ang bawat kaibigan ay may trabaho. Pinangunahan ni Kazuma ang isang biker gang. Si Yumi ang nagsilbing lookout. Palihim na pumasok si Miho para panoorin ang mga gwardya at si Nishiki na nagtatrabaho bilang security guard doon, ay dapat na magdulot ng distraction sa pamamagitan ng pag-set off ng flare malapit sa sprinkler system. Nang tumunog ang mga alarma at kumalat ang takot, sinubukan ng mga manager na itago ang kanilang pera sa pamamagitan ng paglalagay ng daan-daang libong yen sa isang rice cooker. Samantala, kinuha ni Miho ang vault key at sinenyasan ang barkada sa labas. Gumawa ng distraction ang mga bikers para hilahin ang mga pulis palayo sa sagalan. Naging maayos ang lahat hanggang sa mahuli ng isang gwardya si Nishiki na sinusubukang buksan ang vault. Sa sandaling iyon, sumugod si Kazuma. Isang labanan ang sumiklab sa pagitan niya at ni Aoki, isang armadong opisyal ng seguridad. Nakuha ni Kazuma at Nishiki ang pera at tumakas sakay ng kanilang mga bisikleta. Mabilis na bumalik sa orphanage. Naghihintay doon sina Yumi at Miho, umaasa na ang nakaw na pera na ito ay sa wakas ay makakatulong sa kanila na iwanan ang kanilang malupit na buhay. Nakabili na si Kazuma ng mga tiket sa bus. Nagplano silang umalis kinaumagahan. Ngunit kinabukasan, habang si Kazuma ay tahimik na patungo sa hintuan ng bus, sinabi sa kanya ng isang nakababatang ulila na ang iba ay nasa ampunan pa, mahinahong nagluluto ng almusal. Nalilito at galit na bumalik si Kazuma. Hindi nagtagal pagkatapos ng heist, ang mga miyembro ng Dojima clan ay sumabog sa orphanage. Natunton nila ang ninakaw na pera sa pamamagitan ng isang sugatang security guard. Binawi nila ang pera ng walang pag-aalinlangan, at ang isang tulisan ay naglabas ng kutsilyo, handa nang putulin ang tainga ni Nishiki bilang parusa. Samantala, si Kazuma, ang direktor ng orphanage, ay pumasok at sinabihan silang huminto. Agad na inutusan ni Awano, isang senior na miyembro ng Yakuza, ang kanyang mga tauhan na tumayo bilang paggalang. Kahit na si Kazuma ay isang orphanage director lamang ngayon, ang kanyang nakaraang reputasyon ay may malaking kapangyarihan pa rin. Paliwanag ni Awano, ninakawan ng mga ulila ang kanilang sagalan. Hindi nagpakita ng takot si Kazuma. Sa halip, humingi siya ng 30 minuto upang magpalit ng damit at nangakong dadalhin ang mga bata sa punong tanggapan ng Dojima clan. Pagdating sa loob ng lugar ng angkan, lumalabas na si Kazuma ay hindi isang ordinaryong tao. Kasama siya noon sa grupo nila at marami pa rin ang natatakot sa kanya. Gayunpaman, si Koji, isang dating kaibigan, ay malamig na pinaalalahanan si Kazuma na hindi na siya kabilang sa angkan. Gayunpaman, iginiit ni Kazuma na tanggapin ang responsibilidad sa ginawa ng mga bata. Nang maglaon, hinarap nila si Sohei Dojima, ang nangungunang boss. Nakapagtataka, inanyayahan sila ni Sohei na magsalo sa pagkain. Ibinunyag niya na minsan din siyang ulila. Hinayaan niyang kumain ang 4 sa huling pagkain bago nila harapin ang kanilang parusa. Pagkatapos, lumuhad si Kazuma at humiling na sumali sa angkan ng Dojima. Sinundan ni Nishiki ang kanyang mga pangunguna, ngunit hindi humanga si Sohei. Sinabi niya na ang pagiging Yakuza ay nangangailangan ng lakas ng loob at isang iginagalang na pangalan. Nang ideklara ni Kazuma na gusto niyang maging dragon ng Dojima, nahuli ang interes ni Sohei. Ang pangalang iyon ay pagmamay-ari lamang ng isang tao noon. Sinabi ni Kazuma na alam niya ang tungkol sa underground fight club sa ilalim ng Kamerujo at humiling na patunayan ang kanyang sarili doon. Pumayag si Sohei, ngunit sa halip na bayaran ni Kazuma ang utang, hiniling niya na magbayad ang 100 milyong yen. Ang mga lalaki ay magtatrabaho ng 5 taon sa mga bangkang pangisda ng tuna at ang mga babae ay gugugol ng 3 taon sa Red Light District. Tumanggi si Kazuma, desidido siyang lumaban. Kung nanalo siya, gusto niyang sumali sa isang clan. Kung natalo siya, si Sohei ang makakapagpasya sa kanyang kapalaran. Palibhas ay humanga sa kanyang katapangan, sinabihan ni Sohei si Koji na ihanda ang isang kalaban para sa mismong gabing iyon. Nang maglaon, pabalik sa ampunan. Nagalit si Nishiki kay Kazuma dahil gumawa siya ng napakalaking desisyon nang hindi nagtatanong sa kanila. Naisip niya na may mga mas mahusay na paraan upang mabayaran ang utang kaysa sa pagtalon sa isang buhay ng krimen. Pagkatapos ay sinabi ni Kazuma na sinusubukan niyang protektahan sila mula sa mundo ng Yakuza sa buong panahon.
Para makabawi sa kanilang pagkakamali, isinakripisyo na niya ang isa sa sarili niyang mga daliri. Binalaan niya si Kazuma na ang pagsunod sa titulo ng dragon ay magdadala lamang ng mga taon ng sakit. Ang pagkapanalo sa laban ay maaaring magbukas ng pinto, ngunit haantong din ito sa isang buhay na puno ng pagdurusa. Bumalik sa kasalukuyan ng 2005, si Kazuma ay nasa bilangguan pa rin nang makatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Dumating si Detective Dante hindi para sa mga opisyal na dahilan, ngunit para makipag-usap bago palayain si Kazuma. Sinabi sa kanya ni Dante ang tungkol sa isang lumubog na cargo van na natagpuan sa Lake Biwa. Nasa loob ang mga patay na miyembro ng angkan ng Omi Clan. Ang kanilang pagkamatay ay hindi niyanig ang kriminal na mundo. Ngunit ang talagang nagdulot ng kaguluhan ay ang 10 bilyong yen na dapat ay nasa van, ay nawawala. Naniniwala ang angkan ng Omi na kinuha ito ng angkan ng Tojo Clan, ay bahagi ng pamilya Dojima. Naisip ni Dante na may paparating na digmaan. Nakiusap siya kay Kazuma na bumalik, sigurado na ang isang tulad niya lang ang makakapihil nito. Bago umalis, sinabi ni Dante na may naghihintay na espesyal na regalo para kay Kazuma kapag nakalabas na siya. Samantala, nagtatrabaho si Yumi sa Kamarucho bilang hostess sa nightclub na kanyang tinatakbo. Kilala sa kanyang kabaitan at mabuting pagpapasya, nakakuha siya ng matibay na reputasyon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nishiki at gusto nitong makipagkita ng harapan. Nang magkita sila, sinabi ni Nishiki sa kanya na ilalabas si Kazuma sa susunod na araw. Ipinahiwatig niya na ang mga makapangyarihang tao ay hindi magiging masaya, ngunit sinabi niyang maaari silang suhulan ng sapat na pera. Ang gusto lang ni Nishiki ay ang pagkakataong makausap si Kazuma. Kung makikinig si Kazuma, baka hindi makontrol ang mga bagay-bagay. Bumalik muli sa 1995, bumalik kami sa underground arena sa Kamarucho. Si Kazuma ay nakikipaglaban sa pinakamahirap na laban sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang kalaban, isang dalubhasang boksingero, ay nakontrol ang unang round. Hindi man lang nakatama si Kazuma ng suntok. Nabugbog at nalulula, bahagya siyang nanatiling nakatayo hanggang sa tumunog ang kampana. Habang siya ay nakasalampak pabalik sa kanyang sulok, siya ay mukhang lubos na talunan. Ang kanyang mga kaibigan ay nagmasid sa takot, alam na ang kanilang hinaharap ay nakasalalay sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Kazuma ang ilang mga salita na nagpabago sa lahat. Dahil sa inspirasyon, bumalik si Kazuma sa ring. Sa pagkakataong ito ay sumingil siya at naglapag ng isang malakas na headbutt. Parehong bumagsak ang dalawang mandirigma at nawalan ng malay. Natapos ang laban sa isang draw. Kahit walang malinaw na panalo, humanga si Sohei. Sinabi niya kay Koji na bantayan si Kazuma at inayos ang mga babae na pumunta sa pangangalaga ni Reina. Si Nishiki, gayunpaman, ay naiwan. Nang maglaon, nakipagkita si Nishiki kay Koji para pumirma ng kontrata. Dahil hindi siya natanggap sa clan, kailangan niyang bayaran ang kanyang 25 milyong yen na bahagi ng mag-isa. Desperado na patunayan ang kanyang sarili, nakiusap si Nishiki na sumali sa angkan ng Dojima. Naglabas pa siya ng kutsilyo sa harap ng lahat at hiniling na makipag-usap kay Sohei. Nang marinig ang ingay, nagpakita si Sohei nang malapit ng putulin ni Nishiki ang kanyang sariling daliri upang patunayan ang kanyang katapatan. Ngunit ang hiwa ay magulo at masakit panoorin. Kaya naiinis sa kung gaano kalubha ang ginawa nito. Gayunpaman, isang bagay tungkol sa walang ingat na katapatan ni Nishiki ang nagpakilos sa kanya. Laban sa lahat, nagbago ang isip ni Sohei at hinayaan si Nishiki na sumali sa angkan ng Dojima. Samantala, pabalik sa 2005 ang Millennium Tower, nakipagpulong si Nishiki kay Detective Dante para pag-usapan ang nangyari sa insidente ng Omi Clan. Sa lahat ng mga taon niya sa panonood ng Yakuza, hindi pa nakita ni Dante ang sinumang tumaas ng kasing bilis ni Nishiki. Ngunit si Nishiki ay tila hindi interesado sa papuri. Malamig niyang sinabihan si Dante na umalis. Bago lumakad palayo, tinanong ni Dante kung nagpadala si Nishiki ng taong pumatay kay Kazuma sa araw na pinalaya si Kazuma dahil naisip niya na hindi hahayaan ng mga big boss si Kazuma na lumaya ng walang laban. Ngunit sinabi ni Nishiki na ayaw niya ng gulo, hindi para sa kanyang sarili at hindi para sa pulis. Maya-maya, pumasok si Koji na may dalang tape na hiningi ni Nishiki. Makikita sa footage ang sandali na ninakaw ang van na may dalang nawawalang 10 bilyong yen. Ang magnanakaw pala ay si Aiko Sawamura, ang nakatatandang kapatid ni Yumi. Kasabay nito, sa wakas ay nakalabas si Kazuma sa kulungan. Naghihintay sa kanya ang mga miyembro ng Dojima Clan na handang dalhin siya sa kanilang amo, ngunit tumanggi siya. Hindi natuloy iyon, kaya umatake sila. Ngunit mabilis na natalo ni Kazuma, ang dragon ng Dojima, silang lahat. Pagkatapos ng laban, nagpadala siya ng 2 mensahe kay Shimano. Una, tapos na siya sa Tokyo at putulin ang relasyon sa angkan ng Dojima. Pangalawa,
hindi siya sumasakay ng bus. Dala niya ang sasakyan nila. Sa ibang lugar, ang Regalong ipinangako ni Dante kay Kazuma ay naging isang mobile phone para makipag-ugnayan. Nang maglaon, tumawag si Dante at sinabing nalaman na ng Dojima clan kung sino ang nagnakaw ng nawawalang 10 bilyong yen ng Omi clan. Kaya lang, naglaho ang plano ni Kazuma na lumayo sa Kamurocho. Samantala, habang naglalakad si Yumi papunta sa kanyang sasakyan, isa pang sasakyan ang bumangga sa kanya sa isang basement parking lot. Lumabas ang driver, ngunit bago pa siya makapag-react, binaril siya ng pangalawang lalaking nakatago sa kotse ni Yumi. Nakatutok ang umaatake sa manibela, at nakakita ng pagkakataon si Yumi. Sinaksak niya ito gamit ang kanyang relo at tinapos siya sa pamamagitan ng pagsasakal sa kanya ng seatbelt. Ngunit nang sinubukan niyang makalayo, isa pang sasakyan ang bumangga sa kanya, na nagpalipad sa kanyang sasakyan mula sa ika-4 na palapag ng garahe. Ang kwento ay tumalon pabalik sa 1986, ang taong unang dumating sina Nishiki at Miho sa Sunflower Orphanage. Pakiramdam nila ay mga tagalabas sila, sinubukan nilang tumakas, ngunit halos mauwi ang kanilang pagtakas ng muntik silang mabangga ng isang humaharurot na sasakyan. Mabilis na humingi ng tawad si Kazuma sa mga matatanda sa loob. Tapos humakbang si Yumi at pinalo ng stick ang kotse. Sinundan ni Kazuma ng flying kick. Pagkatapos ay tumakbo ang 4 na batang ito na tumatawa at sumisigaw habang hinahabol sila ng galit na mga matatanda sa kalsada. Sa kasalukuyan, dumating si Yumi nang sumara ang kanyang mga umaatake sa isang wreck car. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang baril at lumaban, pinipigilan ang mga ito hanggang sa tunog ng mga sirena ang nagpatakas sa mga umaatake. Samantala, bumalik si Kazuma sa Kamurocho. Pumasok siya sa isang tindahan ng damit para maghanap ng magandang isusuot habang nandoon siya. Ngunit sinubukan siyang abalahin ng ilang mga tulisan. Matapos ang ilang solidong suntok, natambo silang lahat sa sahig. Di nagtagal, nakipagkita si Kazuma kay Detective Dante sa istasyon ng pulisya. Ipinakita sa kanya ni Dante ang nakakagambalang mga larawan sa pinangyarihan ng krimen. 2 taon bago nito, isang mamamatay tao na tinatawag na Shinjuku Devil ang nakagawa ng sunod-sunod na pagpatay. Kamakailan lamang, si Kanamura, ang Dojima clan na pangalawa sa koman, ay pinatay sa isang barbecue joint. May markang kakaibang demonyong simbolo ang kanyang katawan. Ang pumatay, isang lalaking nagngangalang Muga, ay pinoprotektahan ngayon si Aiko. Sa mataas na tensyon sa pagitan ng 2 pinakamalaking grupo ng Yakuza ng Japan, maaari itong magsimula ng isang buong digmaan. Hinimok ni Dante si Kazuma na pumasok at tumulong sa paghahanap kay Aiko. Maging ang mga pulis ay hindi siya matuntan, noong una, hindi interesado si Kazuma. Ngunit nang malaman niyang si Yumi ay pinuntirya at nasaktan sa isang peking aksidente sa sasakyan, nagpasya siyang oras na para makisangkot. Bumalik sa 1995, nagsimulang magtrabaho sina Kazuma at Nishiki para sa angkan ng Dojima. Sa una, ang kanilang mga trabaho ay mababang antas ng mga gawain, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay opisyal na tinanggap at naging mga personal na bodyguard ni Sohei Dojima, na sinusundan siya kahit saan, kabilang ang nightclub ni Reina, kung saan nagtatrabaho sina Yumi at Miho bilang hostess. Sa kanyang bagong katayuan, nakakuha sila ng respeto, at silang 4 ay lumipat sa isang lumang gusali ng hot spring na ginawa nilang isang shared home. Nakita ni Reina ang potensyal sa kanyang mga bagong trabahador at pinakitunguhan niya sila ng maayos, kahit na binigyan niya sina Yumi at Miho ng mga eleganteng damit na isusuot sa trabaho. Para kina Yumi at Miho, parang bagong simula ito. Sa wakas ay tinatrato sila ng may paggalang. Dagdag pa, sinusundo sila ni Kazuma pagkatapos ng bawat shift, na ginagawang ligtas sila mula sa mga panganib ng lungsod. Sa kabila ng bagong buhay na ito, hindi mapigilan ni Yumi na isipin ang kanyang kapatid na si Aiko, na nawala 10 taon na ang nakaraan pagkatapos tumakas sa bahay. Umaasa pa rin siya na balang araw ay magkikita pa sila, kinomfort siya ni Miho, pinaalalahanan siyang mag-focus sa kanilang trabaho. Kung patuloy silang nagsusumikap at nag-iipon ng pera, baka isang araw ay makaalis sila sa Japan at magsimulang muli sa isang bagong lugar. Samantala, isinusulong ni Sohei ang kanyang malaking proyekto sa Millennium Tower. Sa nightclub ni Reina, ipinakita niya ang ideya sa isang grupo ng mga potensyal na mamumuhunan. Ang kanyang planong gawing susunod na malaking business center ng Tokyo ng Kamurocho na may mga mag-agarang tindahan, marangyang opisina, at matataas na apartment building. Ngunit para mangyari ito, kailangan niya ng ganap na kontrol sa isang mahalagang piraso ng lupa. Hinimok niya ang mga mamumuhunan na tulungan siyang magawa ang deal. Gayunpaman, si Edgar, isang pangunahing may-ari ng lupa, ay tumanggi na makipagtulungan. Wala siyang tiwala kay Sohei at naniniwala siyang hindi mapagkakatiwalaan sa negosyo ang isang malupit na lalaking tulad niya.
Nang maglaon, nakilala ni Edgar si Kazuma sa isang kainan sa tabi ng kalsada at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay bumili ng templo ng Kamakura, na iniisip na mahalaga ito sa bansa. Nadama ni Edgar na kailangan niyang igalang iyon at tumanggi na ibenta ang lupa sa angkan ng Dojima. Iginalang ni Kazuma ang kanyang pinili, alam na alam niyang mapanganib ang pakikitungo kay Sohei. Maya-maya, dumating sa kainan ang nakababatang kapatid ni Edgar na si Alice. Binigyan siya ni Edgar ng kwintas ng kaarawan at sinabing protektahan niya ito anuman ang mangyari. Nang maglaon ng gabing iyon, sina Kazuma at Nishiki ay hinayla sa isang bagong misyon kasama ang isa pang miyembro ng clan na nagngangalang Yasumura. Habang sinundan ni Nishiki si Edgar sa loob ng isang club, sina Kazuma at Yasumura ay pumasok sa opisina ni Edgar upang nakawin ang kanyang land deed at opisyal na selyo. Gamit ang isang ilaw at ilang mga kagamitan, binuksan nila ang safe at kinuha ang kasulatan, ngunit nawawala ang selyo. Biglang tumawag si Nishiki na may babala. Babalik na si Edgar. Pero nang tingnan nila ang restroom ng club, wala si Edgar. Nadatnan nilang umalis ang magkapatid na Mashima. Doon nila natuklasan ang bangkay ni Edgar sa loob. Isa itong setup. Inamin ni Yasumura na ang pagnanakaw ng gawa ay ang kanyang ideya, sinusubukang makuha ang mabuting panig ng amo. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Edgar ay gumawa ng balita, ang mga bagay ay nawala sa kontrol. Galit na galit si Koji. Kahit na hindi pinatay ni Kazuma at Nozhiki si Edgar, nahuli sila ngayon sa iskandalo. Ang masama, kung wala ang selyo, walang silbi ang kasulatan dahil makakakuha lang ng bago ang pamilya ni Edgar. Kaya, galit tungkol sa gulo, inutusan ni Sohei na tawagan sina Mashima at Teiga. Malinaw na mayroon siyang bagong plano sa isip. Pagkatapos ay sinabi ng isang paglabag na ulat na si Yasumura ay naaresto sa bahay, inakusahan ng pagpatay kay Edgar Bell sa Maharaja Nightclub. Alam ni Kazuma at Nishiki na hindi si Yasumura ang pumatay dahil sila ang kasama niya noong gabing iyon. Ngayon ay madali na rin silang madala sa investigasyon ng pagpatay. Kinabukasan, nasa kanilang tahanan si Kazuma at inaalagaan si Miho, na bumagsak dahil sa sobrang pag-inom. Kahit na hindi na sila nakatira sa ampunan, pakiramdam pa rin ni Kazuma ang isang ama na nagbabantay sa kanyang mga anak. Nang umagang iyon, nakatanggap siya ng panik na tawag mula kay Alice. Siya ngayon ay hinahabol ng angkan ng Dojima pagkatapos ng kamatayan ng kanyang kapatid dahil gusto nila ang kanyang opisyal na selyo. Sinabihan siya ni Kazuma na magtago sa hotel at nangakong gagawa siya ng paraan para mailabas siya ng ligtas. Nang gabing iyon sa Kamakura Plaza, nasagasaan ni Kazuma sina Dante at Araki. Tinanong nila siya tungkol sa pagpatay kay Edgar, na itinuro na nakita siya sa club kasama si Yasumura. Itinanggi ni Kazuma na may alam siya at tumanggi siyang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi niya makumpirma. Ilang sandali pa, nagpakita si Nishiki at sinabing alam niya kung saan nagtatago ang kapatid ni Edgar. Hinimok niya si Kazuma na sumama sa kanya sa Hotel Canada. Kung may babalik nila ang selyo, baka makuha nilang muli ang tiwala ng kanilang amo. Noong 2005, sa wakas ay nagising si Yumi mula sa kanyang aksidente. Saglit siyang binisita ni Nishiki, ngunit umalis kaagad pagkatapos para sa isang mahalagang pulong sa angkan ng Tojo Clan. Sa kanyang pagpunta sa pulong, nakita ito ni Shimano bilang isang pagtataksil at humingi ng aksyon. Ngunit si Nishiki ay nanatiling kalmado at sinabi sa kanya na siya na ngayon ang tunay na pinuno ng angkan ng Dojima. Binabalaan si Shimano na huwag makipag-usap kay Kazuma Kiryu. Halos sumabog ang sitwasyon hanggang sa dumating si Masaro, ang pinuno ng angkan, at pinakalma ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Masaro na gusto niyang malaman kung sino ang nagnakaw ng 10 bilyong yen mula sa angkan ng Omi, na nagbabala na maaari itong magsimula ng isang buong digmaan tulad ng sa pagitan ng Amerika at Unyong Sobyet. Hindi inakala ni Masaro na ang sinuman sa kanilang angkan ay magiging ganoon kawalang ingat, ngunit nagboluntaryo si Nishiki na hawakan ito. Nagtanong siya ng deal kay Kazuma ng personal dahil pinatay ni Kazuma ang kanilang dating amo. Sumang-ayon si Masaro, nagtitiwala kay Nishiki sa ngayon. Samantala, sa isang tahimik na silid-aklatan ng lungsod, iniwan ni Aiko ang kanyang anak na si Haruko ng mag-isa sa loob ng ilang minuto habang bumibili siya ng mga tiket sa eroplano papuntang Hawaii. Ngunit pagkalabas ni Aiko, sinugod siya ng mga nakamaskara na armadong lalaki sa gusali para hanapin siya. Nagkaroon ng kaguluhan. Nakita ni Haruko na nagsimula silang manggulo at tumakbo upang magtago sa isang banyo. Nang siya ay nakulong, nagpakita si Kazuma. Kasabay nito, bumalik si Aiko sa silid-aklatan na may dalang merienda. Ngunit natagpuan na lamang ang gusali na nasusunog dahil sa isang malaking pagsabog. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Haruko at ligtas sa tahanan ni Yumi. Laking gulat ni Yumi nang makita si Kazuma doon at mas nagulat nang malaman niyang iniligtas niya si Haruko. Desperado, tinanong ni Yumi si Haruko kung alam niya kung nasaan ang kanyang ina,
ngunit nanatiling tahimik ang dalaga, natatakot pa rin sa pagsabog. Nang makita ito, malumanay na pinatahimik ni Kazuma si Yumi at nangako na wala si Aiko sa pagsabog. Pagkatapos noon, pumunta si Kazuma sa Millennium Tower para harapin si Nishiki. Ngunit hindi siya tinanggap ng mga tauhan ni Nishiki. Sa katunayan, sinubukan nilang mangalap ng iba para patayin siya dahil sa pagpatay umano sa kanilang amo. Bago pa lumala, pinigilan sila ni Nishiki. Sa kabila ng lahat, masaya siyang makita si Kazuma pagkatapos ng 10 taon. Hiniling niya sa kanya na manatili at pinaalalahanan siya na kahit anong mangyari, pamilya pa rin sila. Gayunpaman, naputol ang reunion nang biglang sumulpat si Yumi at humingi ng mga sagot. May nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang kapatid, at gusto niyang malaman kung sino. Isang tao lamang ang maaaring magkaroon ng impormasyong iyon. Ay si EC the Mysterious Florist na nagtatrabaho din sa Underground Info Broker. Naalala tuloy ni Yumi ang desperadong paghahanap niya kay Aiko. Sinabi ng isang impormante na si Aiko ay nasa Namba, Osaka kasama ang isang lalaking nagngangalang Indy na nagtatrabaho sa Heaven Bar. Ang tip ay nagkakahalaga ng 50,000 yen. Nang gabi ring iyon, sumakay si Yumi ng bus papuntang Namba. Nagulat siya, sumama rin si Miho dahil hindi niya hahayaang harapin ito ni Yumi ng mag-isa. Kinabukasan, nanunood sina Kazuma at Nishiki sa Hotel Canada, siguradong nasa loob si Alice. Lalong lumaki ang kanilang hinala nang makita nilang pumasok sa gusali ang magkapatid na Mashima. Nakumpirma na tiyak na naroon si Alice. Samantala, sa loob ng hotel, naghahanda na si Alice para makatakas. Alam niyang may darating para sa kanya. Ngunit habang sinusubukan niyang umalis, nakita siya ng magkabilang grupo, sina Kazuma at Nishiki, at ang magkapatid na Mashima, at nagsimula ang paghabol. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril sa mga lansangan. Sa panahon ng kaguluhan, aksidenteng nabaril ni Alice si Teiga sa dibdib. Galit at nabigla, nagsimulang bumaril si Mashima sa galit. Sa sandaling iyon, dumating sina Dante at Araki, sinusubukan siyang pakalmayan. Sinunggaban ni Kazuma at Nishiki ang nasugatan na si Alice at nagmamadaling ihatid siya sa kaligtasan. Ngunit hindi pa tapos si Mashima. Hinabol niya sila sa mga lansangan. Nagtapos ito sa isang walang laman na gusali kung saan naabutan ni Mashima at nagsimula ng isang brutal na labanan. Pagkatapos ng mahigpit na labanan, nagawa siyang patumbahin ni Kazuma at Nishiki. Nang walang malay si Mashima, lumingon sila kay Alice at hiniling na malaman kung nasaan ang opisyal na selyo ni Edgar, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman. Ilang sandali pa, sumugod si Akari at sinabi sa kanila na pinalibutan ng mga pulis ang gusali. Nang walang pagpipilian, tumakbo si Kazuma at Nishiki, umalis ng walang selyo o anumang sagot. Ngunit nang makalapit si Araki kay Alice, ibinaba niya ang pagkilos. Sa halip na tulungan siya, pinusesan siya nito at hinubad ang kwintas. Ang kwintas na iyon ay ang opisyal na selyo. Samantala, pabalik sa mga opisina ng Dojima, galit na galit si Sohei. Ang ligaw na pagputok ni Mashima ay natakot sa ilang mamumuhunan para sa proyekto ng Millennium Tower. Galit, si Sohei, tinusok ang kaliwang mata bilang babala tungkol sa kung paano nasaktan ang angkan ng kanyang mga pagkakamali. Pagkaraan, pumasok si Awano na nagsasabing dumating si Araki na may dalang mahalagang bagay. Lumalabas na nagtatrabaho siya ng palihim para sa angkan ng Dojima sa buong panahon. Nakangiting may pagmamalaki, ibinigay ni Araki ang selyo kay Sohei. Dahil humanga, ginantimpalaan siya ni Sohei at binigyan siya ng bagong titulo. Mula noon, si Araki ay kilala bilang ang bagong underground informant, ang florist na makakakita. Samantala, sa wakas ay narating ni Yumi at Miho ang Heaven Bar sa Osaka. Pagkatapos bayaran ang presyong hiningi ni Indy, sinabihan si Yumi na makikilala niya ang kanyang kapatid, ngunit ito ay isang daya. Ang babaeng pinakita sa kanila ay hindi naman si Aiko. Mabilis na napagtanto ni Yumi na naloko sila. Galit na galit at naduraj ang puso niya, lumabas siya kasama si Miho. Pagkaalis nila ay bumungad sa likod ang totoong Aiko. Nagtakda siya ng kasinungalingan para makuha ang pera ni Yumi habang nakatago. Bumalik sa kasalukuyang araw, bumaba sina Yumi at Kazuma sa basement ng Millennium Tower kung saan tinatakbo ni Araki ang kanyang underground surveillance center. Kinokontrol niya ang bawat kamera sa Kamarocha. Tinanong ni Yumi kung alam niya kung nasaan si Aiko. Ngunit gusto niya ng 100 milyong yen para sa impormasyon. Gayunpaman, may isa pang ideya si Araki. Sa halip na magbayad ng maaga, si Kazuma ay maaaring lumaban muli sa underground ring. Ang isang laban mula sa maalamat na dragon ng Dojima ay kikita sila ng higit sa sapat na pera. Pumayag si Kazuma at inihanda ni Araki ang kontrata, handang kumita mula sa kaganapan. Upang gawing mas kaakit-akit ang deal, ipinakita ni Araki ang kamakailang CCTV footage.
Nakita si Aiko sa isang convenience store kasama si Oishi, isang kilalang miyembro ng Omi clan. Nagalit ito kay Yumi. Pagkatapos ng lahat, nahaluan pa rin si Aiko sa kanyang delikadong ex. Ngayon ay lumipat siya sa isang eksena mula sa 4 na araw na nakalipas. Si Oishi ay umiinom ng mag-isa sa isang rundown na bar sa gilid ng lungsod. Lasing siya at sinisi si Aiko, iniwan daw siya nito pagkatapos nilang magnakaw ng 10 bilyong yen. Ngunit habang nagsasalita siya, isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumugod at pinatay siya at ang bartender, tinitiyak na walang nakaligtas na saksi. Isang araw lang pala bago mamatay si Oishi, nagawa na nila ni Aiko ang pinakamalaking pagnanakaw sa buhay nila. Hindi nila namalaya na dinadala ng target nila ang kayamanan ng Omi clan. Nag-alinlangan si Oishi, ngunit itinulak siya ni Aiko na ituloy iyon. Wala siyang pakialam sa sumunod na nangyari. Ang tanging nais niya ay isang pagkakataon sa isang mas magandang buhay kasama ang kanyang anak na babae sa Hawaii. Matapos mailipat ang pera sa kanilang getaway car, nilubog nila ang OMI truck sa Lake Biwa. Sa kasalukuyan, dumating sina Kazuma at Yumi sa Osaka, hinahabol pa rin ang anumang palatandaan tungkol kay Aiko. Ngunit nang pumunta sila sa kanyang huling kilalang tahanan, isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanila na walang nakatira doon mula nang masunog ito. Maya-maya, naghiwalay saglit sina Kazuma at Yumi para tumingin sa paligid ng mas malapit. Doon ay biglang bumalik ang parehong matandang lalaki. Sa pagkakataong ito ay bumunot ng kutsilyo kay Kazuma. Kasabay nito, may isa pang lalaki na sumulpot sa likod niya na may dalang baril. Nanatiling kalmado si Kazuma, ngunit nang makita niya si Yumi na sapilitang pinapasok sa isang kotse, nawalan siya ng kontrol. Sa isang iglap, ibinaba niya ang Mama Meryl at pinahinto ang sasakyan na sinusubukang kidnapin siya. Sa sandaling iyon, mas maraming kotse ang nagpakita, ngunit sa halip na mag-away, magalang na hiniling ng mga lalaki si Kazuma na sumama sa kanila. Dinala sina Kazuma at Yam isa-isang hideout na kinokontrol ng angkan ng Omi. Sa loob, sa wakas ay nakilala ni Kazuma si Jin, ang amo ng Omi clan. Interesado si Jin sa dragon ng reputasyon at tato ni Dojima. Naalala niya kung paanong ilang taon na ang nakalilipas sa panahon ng isang paghihimagsik, isang lalaki ang naglipol sa isang buong pangkat ng kanyang mga tauhan. Hindi nakita ni Jin ang mukha ng lalaki, ngunit ang kwento tungkol sa dragon tato ay naging isang alamat. Hiniling niyang makita ang likod ni Kazuma, ngunit malamig na sumagot si Kazuma na ang kanyang dragon ay walang mga mata. Habang kumakain, nagbago ang mood. Humingi ng paumanhin si Jin sa kung paano tinatrato ng angkan ng Sugowa si Yumi. Ipinaliwanag niya na habang ninakaw ni Oishi ang 10 bilyong yen, hindi niya kailanman inutusan ang sinuman na manghuli o magbanta ng sinuman tungkol dito. Pagkatapos ay nangako si Kazuma na ibabalik ang ninakaw na pera, ngunit humiling ng 3 araw para gawin ito. Pumayag si Jin na tumulong, ngunit binigyan lamang siya ng 1 araw. May hanggang hating gabi bukas si Kazuma para maghatid ng mga resulta, at pagkatapos ay babalik sila sa Millennium Tower. Pagkaalis nila, kinausap ni Jin ng personal ang kanyang kanang kamay na si Suruta. Sa ngayon, magtitiwala sila kay Kazuma at Yumi. Ngunit kung mabaigaw sila, pareho silang mamamatay sa hating gabi. Gayunpaman, may kakaibang pag-asa si Jin. Kinagabihan, sabay na kumain ng hapunan sina Kazuma at Yumi. Tahimik na tinawagan ni Kazuma si Nishiki upang sabihin sa kanya na wala si Oishi o Aiko sa Osaka. Hiniling niya kay Nishiki na simulan ang paghahanap sa Tokyo at ipaalam sa kanya kung may dumating. Habang kumakain sila, tinawag ni Yumi na selfish si Aiko, mahirap, at laging gusto ng atensyon. Sinabi pa niya na baka mas madali ang mga bagay kung patay na si Aiko. At least, magkakaroon siya ng kapayapaan. Ngunit nanatiling kalmado si Kazuma na hindi siya nag-react at sinabing walang karapat-dapat na mamatay. Kahit anong gawin ni Aiko ay nangako si Kazuma na protektahan siya nito. Noong 1995, si Kazuma ay nagsasanay ng husto sa Komaruchu Plaza, naghahanda para sa kanyang susunod na laban sa boxing. Huminto si Miho upang batiin siya at pinagmamasdan siya sa ring ng may paghanga. Ngunit bigla siyang natamba, inabutan siya ng sakit niya. Mabilis siyang dinala ni Nishiki at Yumi sa ospital. Sinabi ng doktor na malubha ang kalagayan ni Miho. Ang isa sa kanyang mga bato ay nabigo at kailangan niya ng transplant, ngunit ang paghahanap ng katugmang donor sa pamamagitan ng opisyal na sistema ay maaaring magtagal ng masyadong matagal. Agad namang inalok ni Nishiki na i-donate ang kanyang kidney, ngunit sinabi ng doktor na hindi sila magkatugma. Desperado na humingi ng tulong, dumiretso si Kazuma sa opisina ni Sohei at humingi ng pagkakataong lumaban muli. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, ngunit pumayag si Sohei at inayos ang laban. Pumasok si Kazuma sa underground ring. Sa kanyang unang laban, na-knockout niya ang kanyang kalaban at nakakuha ng magandang panalo mula lamang sa isang round na iyon.
Kung patuloy siyang mananalo, ang bawat tagumpay ay magdadala ng mas maraming pera. Samantala, naalala ni Kazuma ang sinabi ni Sohei. Kung patuloy siyang mananalo, maaari niyang makuha ang karangalan na magpatato. Kaya gusto ni Kazuma na maging susunod na dragon ng Dojima. Ngunit para matato ang mata ng dragon, kinailangan ni Kazuma na manalo sa buong tournament. Araw-araw ay mas nagsasanay siya at mas malakas na lumaban. Kasabay nito, ginagawa ni Nishiki at Yumi ang lahat para makalakam ng pera para sa pagpapagamot ni Miho. Isang gabi, hinailan ni Sohei si Nishiki sa isang food stall at tinanong kung kumusta si Miho. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang may-ari ng stall ay konektado sa black market, isang taong maaaring makakuha ng kidney mula sa Southeast Asia. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng malaki. Para tumalon sa listahan ng paghihintay, kailangan ni Nishiki ng 100 milyong yen. Nag-alok si Sohei ng isang plano na kung si Kazuma ang naghagis ng huling laban, ang premyong pera ay maaaring magbayad para sa transplant. Dahil sumikat na si Kazuma, hindi magiging mahirap ang pag-aayos ng laban. Samantala, nakiusap si Yumi kay Reina para sa maliit na pautang. Desperado na iligtas si Miho. Nang makita kung gaano nahihirapan si Yumi, pumayag si Reina na ipahiram sa kanya ang pera. Biglang sumulpat si Aiko's Club. Nagulat si Yumi. Mabilis niyang iniuwi ang kapatid para maiwasan ang eksena. Marami siyang tanong. Bakit ngayon? After 10 years, sinabi na lang ni Aiko na gusto niyang makita muli ang kanyang kapatid. Nang makita kung gaano nagbago si Yumi, inamin niyang gusto niyang maging katulad niya. Nagulat sa katapatan ni Aiko, hindi siya tinulak ni Yumi. Sa kabilang banda, hindi maiwasang isipin ni Nishiki ang alok ni Sohei. Alam niyang kapag pumayag siya, baka mabuhay si Miho. Ngunit para makuha ang pera, kailangan niyang ipagkanulo si Kazuma. Noong 2005, nagtipon ang mga pinuno ng angkan ng Dojima para sa isang emergency na pagpupulong. Natagpuan ang bangkay ni Uishi sa kanilang teritoryo, at natitiyak nilang nasa likod nito ang Diablo ng Shinjuku. Ngunit ang pinaka nag-aalala ay ang mensahe. Bakit iniwan ang katawan doon? Sinusubukan ba ng Diablo na magsimula ng isa pang gang war tulad ng nangyari 2 taon na ang nakakaraan? Dahil konektado si Uishi sa ninakaw na 10 bilyong yen mula sa angkan ng Omi clan, apurahan ang sitwasyon. Kung hindi nila mahanap ang pera o mahanap man lang si Aiko, maaaring masira ang angkan. Samantala, nakipag-ugnayan si Detective Dante kay Kazuma. Kinumpirma niya na ang katawan ni Uishi ay may parehong pentagram na nakaukit sa kanyang dibdib, ang marka ng Shinjuku Diablo mula sa nakalipas na mga taon. Naniwala si Dante na baka may pera pa rin si Aiko. Dahil patay na si Uishi at itinapon sa Kamaroucha, nagtaas ito ng nakakatakot na posibilidad na maaaring ginamit ng Diablo sina Aiko at Uishi para nakawin ang pera, na nag-set up ng digmaan sa pagitan ng pinakamalaking Yakuza clans ng lungsod. Sa kabilang banda, sa bahay ni Yumi, nakatitig si Haruka sa isang lumang larawang ipinadala ng kanyang ina. Sa likod ay may nakakakilabot na mensahe. Nagsisisi si Aiko na ipinanganak siya, lalo na kung mamatay si Haruka dahil sa kanya. Sa background ng mga larawan, nakilala niya ito bilang Lake Megumi. Nang hindi sinasabi sa sinuman, tahimik na umalis si Haruko sa bahay at dumiretso doon. Hindi nagtagal, biglang tinawag ng yaya ni Haruko si Yumi sa takot. Nawawala si Haruko, at sa kanyang silid, nakita nila ang isang liham mula kay Aiko na naka-address sa kanya. Natakot si Yumi na si Aiko ay nagpaplanong gawin ang hindi maiisip at hiniling niya kay Haruka na sumama sa kanya sa huling pagkakataon. Mayroon lamang isang lugar na may katuturan. Ang lugar na nakatali sa masasakit na alaala ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Bago umalis, binalaan ni Yumi si Kazuma na huwag makipag-ugnayan kay Nishiki. Naniniwala siyang nagtatrabaho si Nishiki sa isang Diablo ng Shinjuku. Sa kanyang paningin, hindi pera, kapangyarihan, o paghihiganti ang habol ng Diablo. Samantala, sa underground hideout ni Araki, maraming nakamaskara na ahente na nagtatrabaho para sa Diablo ng Shinjuku ang sumugod, na hinihiling na malaman kung nasaan si Aiko. Sinabi ni Araki na umalis na siya sa Kamaroucha, ngunit inamin na ang kanyang anak na si Haruka ay nasa bahay pa rin ni Yumi. Gayunpaman, ang isang mabilis na pagsusuri ay nagpakita na si Haruka ay nawala na. Kinumpirma ng surveillance na sumakay siya ng bullet train papuntang Nagano mula sa istasyon ng Shinjuku. Sa wakas ay nakarating si Haruka sa Nagano, ngunit naiwan niya ang huling bus papuntang Lake Megumi. Habang naghihintay sa istasyon, isang misteryosong tao ang lumapit sa kanya, at ilang sandali pa, nawala siya. Samantala, sinigawan ni Shimano si Nishiki, sinisisi siya sa pangunguna sa angkan ng Tojo tungo sa pagbagsak sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila sa isang digmaan sa angkan ng Omi. Dumating si Kizuma sa panahon ng pagtatalo at pumasok.
Nag-alok siyang makipagkita kay Jin ng direkta para hawakan ang mga pag-uusap habang si Shimano ay nanatili sa likod upang pamahalaan ang angkan. Di nagtagal, nakilala ni Kazuma si Jin sa isang golf course. Nilinaw niya na walang kinalaman ang Dojima o ang Tojo clan sa pagnanakaw ng 10 bilyong yen. Naniniwala si Kazuma na sina Aiko at Oishi ay ginagamit ng Diablo ng Shinjuku. Hiniling din niya na muling pag-usapan ang mga tuntunin sa pagitan ng kanilang mga angkan. Sa kabilang banda, si Shimano ay nakipagpulong ng pribado kay Masaro at iminungkahi na buwagin ang angkan ng Dojima at putulin si Nishiki, na sa tingin niya ngayon ay nakikipagtulungan sa Diablo. Kung hindi sila kikilos, maaaring bumagsak ang buong angkan ng Tojo. Si Masaro, nabigo sa katahimikan at kawalan ni Nishiki, ay nagsimulang isaalang-alang ito. Nagkaroon sila ng dalawang pagpipilian. Pumunta sa digmaan kasama ang Omi o alisin si Nishiki mismo. Di nagtagal, sinabi ni Masaro kay Shimano na ipaalam kay Kazuma na ang Dojima clan ay opisyal na mabubuwag. Ipinasa ni Kazuma ang isang mensahe kay Jin na nagpapatunay na tinanggal si Nishiki sa kapangyarihan. Pumayag si Jin, ngunit nananatili pa rin ang kasunduan na ginawa ni Kazuma at Yumi. Sa Lake Magumi, nakatayo si Aiko sa tabi ng tubig, nakatingin sa nakaraan. Doon namatay ang kanilang ina, handang gawin ang hindi maisip, naghanda siyang tumalon hanggang sa dumating si Yumi sa tamang oras para pigilan siya. Sinabi ni Yumi kay Aiko na buhay pa si Haruka. Naaliw, muling nagsama sina Kazuma at Yumi. Ang pera ay sa wakas sa kanilang mga kamay. Ang kailangan lang nilang gawin ay ihatid ito at hanapin si Haruka. Pero bago pa sila makagalaw ay tumunog ang phone ni Yumi si Nishiki iyon. Kalmado at malamig, sinabi niyang kasama niya si Haruka. Kung gusto ni Yumi na bumalik siya, kailangan niyang dalhin ang pera sa Millennium Tower. Para kay Nishiki, ang lahat ng nangyari ay bumalik sa isang sandali 10 taon na ang nakakaraan ng ipagkanulo siya ni Kazuma. Noong 1995, nakilala ni Nishiki ang dalawang lalaki na nagsabing sila ay mga ahente ng donor ng kidney na ipinadala ni Sohei. Binigyan nila siya ng nakasulat na deal na nangangako na gagaling si Miho kapag nakakuha si Nishiki ng 100 million yen. Ngunit ang kidney ay nagmula sa black market at kailangang ilihim. Pagkaalis ng mga lalaki, hinailan ni Awano si Nishiki sa tabi at binigyan siya ng gamot, simple lang ang trabaho niya. Ilagay ang gamot sa inumin ni Kazuma bago ang huling laban. Sa ganoong paraan, matatalo si Kazuma at makukuha ni Nozuki ang premyong pera na kailangan niya para mailigtas ang kanyang kapatid na babae. Samantala, sa bar ni Reina, iba ang plano ni Sohei. Sinubukan niyang kumbansihin si Reina na ipahiram sa kanya ang lahat ng kanyang pera para makapusta siya ng malaki sa huling laban ni Kazuma laban kay Tenno. Sinabi niya na ang mga panalo ay magbabayad para sa proyekto ng Millennium Tower, ngunit hindi nagtiwala sa kanya si Reina. Akala niya ay sinusubukan ni Sohei na ayusin ang away at tumanggi siyang tumulong. Pagbalik sa ospital, binisita ni Kazuma si Miho. Ipinakita niya sa kanya ang hindi pa tapos na tato ng dragon sa kanyang likod. Isang panalo lang ang namagitan sa kanya at tinapos ito. Kung nanalo siya sa huling laban, ang premyong pera ang magbabayad para sa kanyang operasyon. Hiniling niya sa kanya na ipagdasal siya ng gabing iyon. Nagsimula ang huling laban. Malakas na naghiyawan ang mga tao na maraming tumaya kay Kazuma para manalo. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, nahuli ni Yumi si Nishiki na sinusubukang maglagay ng kung ano sa inumin ni Kazuma. Mabilis siyang kumilos, pinigilan siya nito at hinarap. Nang walang paraan, inamin ni Nishiki ang lahat. Nakiusap siya kay Kazuma na matalo sa laban. Ang premyong pera ay hindi ganap na magbabayad para sa operasyon ni Miho, ngunit ipinakilala ni Sohei si Nishiki sa isang broker na nagngangalang Sora na nangako ng isang katugmang bato para sa presyo. Si Sohei ay tumaya ng malaki kay Tenno para manalo, na naging bahagi ng deal ang pagkatalo ni Kazuma. Nagpatuloy ang laban at sa susunod na round, sunod-sunod na suntok si Kazuma nang hindi lumaban. Isang malakas na uppercut sa panga ni Tenno na nagpaikot ng laban. Naging wild ang mga tao. Laban sa lahat, nanalo si Kazuma. Ngunit ang resulta ay malupit na nakulong ng mga tauhan ni Awano si Nishiki at binugbog siya ng husto dahil sa pagkabigo sa kanilang plano. Dahil natalo si Ohei sa isang malaking taya, walang silbi si Nishiki sa kanila. Ngayon, mamaya sa araw na iyon, nagmadali sina Nishiki at Yumi sa ospital upang tingnan kung ano ang kalagayan ni Miho, ngunit sinabi ng isang nurse na ang paggamot ni Miho ay itinigil. Masyadong mahina ang kanyang puso, at kung gusto nila ng karagdagang impormasyon, kailangan nilang makipag-usap kay Dr. Oyamada. Nang dumating si Kazuma sa lalong madaling panahon, nawalan ng kontrol si Nishiki. Sinisi niya si Kazuma sa paggastos kay Miho sa huling pagkakataong mabuhay. Desperado, hinabol ni Nishiki si Dr. Oyamada, na tahimik na nagsisikap na umalis sa ospital.
Nakiusap siya sa doktor na gawin ang operasyon, sinabing handa na ang pera at nasa Japan na ang kidney donor. Ngunit sinabi ni Oyamada na huli na ang lahat. Masyadong mahina ang katawan ni Miho para sa operasyon ngayon. At nakakagulat, si Nishiki ay naging katugma ng bato sa lahat ng panahon. Samantala, si Kazuma, Yumi, at Kazuma ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Miho. Ang kanyang paghinga ay mahina, ngunit siya ay kalmado. Tinanggap niya kung ano ang darating. Bago siya mamatay, hiniling niya kay Kazuma na manatiling kaibigan ni Nishiki anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, natagpuan ni Nishiki ang lalaking nagkonekta sa kanya sa mga pekeng kidney broker. Nagkita sila sa likod ng isang food stall at gusto ni Nishiki ng mga sagot. Sinabi ng lalaki na si Sohei ang nagplano ng lahat. Walang tunay na donor. Ginamit ni Sohei si Nishiki para sa kanyang sariling pakinabang. Sa totoo lang, nailigtas sana si Miho sa tamang pangangalaga sa tamang ospital, ngunit tiniyak ni Sohei na hindi iyon nangyari. Puno ng galit, nawala ng kontrol si Nishiki at binugbog ang lalaki hanggang sa mamatay. Nang gabing iyon, dumating si Yumi sa trabaho upang hanapin ang club na dinagsa ng mga pulis. Ni-raid ang lugar. Narinig niya na ito ay isang babala mula sa angkan ng Dojima matapos tumanggi si Reina na makipagtulungan. Inakusahan ang club ng pagkuha ng mga menor de edad na babae, marami ang may pekeng ID. Hinarap ni Yumi si Reina habang dinadala siya ni Araki. Inamin ni Reina na habang maraming pinagsisisihan ang kanyang buhay, hindi isa sa kanila ang pagtayo sa Yakuza. Hindi nagtagal ay nabunyag na ang buong iskandalo ay dulot ni Aiko. Desperado para sa pera, nag-recruit siya ng mga menor de edad na babae gamit ang mga pekeng ID. Alam na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, kailangan niya ang pera para sa sanggol na dinadala niya, na naging ama ng mga miyembro ng angkan ng Dojima. Walang guilt na ipinakita si Aiko. Sa panunood nito, napagtanto ni Yumi kung sino talaga ang kanyang kapatid. Ang taong hinanap niya sa mga taon na ito ay hindi kailanman sulit na mahanap. Pag-usad sa 2005, ang mga tensyon ay nasa pinakamataas. Pinangunahan ni Shimano ang natitirang mga miyembro ng angkan ng Tojo upang harapin si Nishiki sa Millennium Tower. Pinilit nilang pumasok sa loob, kahit hindi pa dumarating si Nishiki. Kasabay nito, sina Kazuma, Yumi, at Aiko ay dumating sa Kamurocho na may 10 bilyong yen, handa itong ibigay kay Nishiki. Ngunit bago sila makarating sa tore, pinigilan sila ng mga miyembro ng Dojima clan. Sinabihan ni Kazuma si Yumi na magmaneho papunta sa parking garage at maghintay dahil siya na ang bahala sa iba. Hinarap ni Kazuma ang mga gwardya, sinabing kailangan niyang makausap si Nishiki, ngunit sinabi nila na ang mga amo ay nakikipagkita na sa kanya sa itaas. Maya-maya, nagpakita si Nishiki. Sinabi sa kanya ni Shimano na dumating sila na may mga utos mula kay Masaro. Ang Dojima clan ay pinaghiwa-hiwalay. Kinailangan ni Nishiki na magretiro sa buhay Yakuza dahil bahagi ito ng kasunduan sa angkan ng Omi. Nagawa na ni Kazuma ang mga tuntunin. Wala nang kwenta ang away. Pababa sa base ng tore, dumating si Masaro at sinalubong siya ng buong angkan ng Tojo. Ayaw daw niyang makisali sa mga laban sa mas mataas na antas basta matapos ang lahat ng mapayapa. Pagkatapos ay nagpakita din ang angkan ng Omi at humakbang si Kazuma upang kumatawan sa magkabilang grupo. Ngunit biglang sa loob ng tore, ang mga nakamaskara na agent na nagtatrabaho para sa Diablo ng Shinjuku ay nagsimula ng isang malupit na pag-atake. Lahat ng nasa loob, pati si Shimano, ay pinatay. Ang katawan ni Shimano ay itinapon mula sa gusali, na minarkahan ang pagsisimula ng isang tadoong digmaan sa pagitan ng mga angkan ng Omi at Tojo clan. Samantala, sa basement parking lot, dumating sina Yumi at Aiko upang ipagpalit ang pera para kay Haruka. Ngunit sa halip na mapayapang palitan, sila ay tinambangan. Hinuli sila ng mga lalaking nakamaskara na tapat sa Diablo ng Shinjuku. Kasabay nito, narating ni Kazuma ang itaas na palapag ng Millennium Tower at naglakad patungo sa isang patayan. Ang mga miyembro ng Dojima ay pinatay. Pagkatapos, inatake siya ng isa sa mga manlalaban ng Diablo. Sa ibang lugar, si Detective Dante at ang mga pulis ay nakamasid sa malayo. Ngunit sinabi ni Dante sa kanyang koponan na magpigil. Ayaw niyang makialam. Naghintay siya ng maraming taon upang hayaan ang Yakuza na sirain ang isa't isa mula sa loob. Sa loob ng tore, sa wakas ay hinarap ni Kazuma ang lalaking nasa likod ng maskara ng Diablo. Sa gulat niya, si Nishiki iyon. Nanlamig sa emosyon, nag-alinlangan si Kazuma. Kaya ba niya talagang labanan ang lalaking dati niyang kapatid? Samantala, nakakita ng pagkakataon sina Yumi at Aiko. Habang nalilito ang mga nanghuli sa kanila, nanlaban sila. Nagawa nilang madaig ang mga ito. Binaril si Aiko habang pinoprotektahan si Yumi. Habang naghihingalo siya,
Humingi siya ng tawad sa lahat at hiniling kay Yumi na palakihin ang kanyang anak na parang sa kanya at sinabi sa kanya na siguraduhing laging nakikinig si Haruka. Pagkatapos ay bumuga siya ng kanyang huling hininga. Sa labas, sa wakas ay dumating si Mashima at ang kanyang mga tauhan, sumama sa puwersa ni Masaru sa isang madugong labanan laban sa angkan ng Omi. Sa loob, muling nag-away sina Kazuma at Nishiki. Ngunit hindi makalabas si Kazuma. Sa kaibuturan, gusto pa rin niyang iligtas ang dati niyang kaibigan. Alam niyang hindi siya papatayin ni Kazuma, sinaksak ni Nishiki ang sarili sa tiyan. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng paumanhin kina Kazuma, Yumi, at Kazuma. Kahit anong mangyari, sila pa rin ang pamilya niya. Sa kanyang huling hininga, ipinahayag ni Nishiki na hindi aksidenteng namatay ang kanilang mga magulang. Pinatay sila mismo ng dragon ng Dojima, at ang lalaking iyon ay palaging nasa tabi nila. Natigilan si Kazuma. Samantala, dumating si Yumi ng ilang minuto lang na huli para ihatid ang 10 bilyong yen kay Jin. Ngunit si Jin, na naantig sa kanyang determinasyon, ay tinanggap ang pera at tinupad ang kanilang kasunduan. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na tumayo. Ganoon din ang ginawa ni Masaru. Dahil sa away, sa wakas ay pumasok si Dante at inutusan ang mga pulis na arestuhin ang natitirang Yakuza. Pero nakaligtas pala si Aiko. Halos walang buhay, siya ay isinugod sa kritikal na pangangalaga. Tulad ng para kay Kazuma, binuhat niya ang katawan ni Nishiki palabas ng tore. Nasira, ngunit determinadong parangalan ang kanyang alaala. Sa mga huling sandali, dinala ni Yumi at Kazuma si Kazuma pabalik sa ampunan. Noon napansin ni Kazuma ang isang lumang peklat sa likod ni Kazuma. Biglang nag-click ang lahat, ang dragon ng Dojima ay si Kazuma. Natigilan si Kazuma, naalala ang huling sinabi ni Nishiki. Ang kanilang mga magulang ay pinatay ng isa na nasa tabi nila noon pa man. Nasa harapan na niya ang katotohanan. Si Kazuma ay naging dragon sa lahat ng panahon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.